Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, gagawa naman tayo ng hardinera, yung Quezon meatloaf o Lukban meatloaf. So anyway, ito yung pork meat natin. Idadice ko lang yung cut ng pork meat natin, and then lalagyan natin to ng taba. Aalisin natin yung fork skin. So anyway yan, hihiwain lang natin yan ng paganyan. Okay, pagkatapos natin ma-slice yung meat, nandito na tayo sa mga isasahog natin, no? Na-prepare ko na lahat eh. So, nandito na yung garlic and onion natin, yung carrots, yung hotdog, tapos pineapple tidbits, green peas, and then raisin, then diced hotdog, diced cheese. Pagkatapos, meron tayong round pineapple, tapos ito na yung ating pork meat. Pagkatapos, eto, bago ko makalimutan, kasi gusto ko to yung pickle relish. Naglalagay ako nito eh. Yung iba kasi, pag meron ng raisin, hindi na naglalagay ng pickle relish. So, it's up to you na yun, guys. At pagkatapos, syempre, yung tomato sauce, kailangan merong tomato sauce. At iyan na lahat yung gagawin natin at mag-start na tayo maggisa. So, anyway, ang uunahin natin yung garlic. So, magsusute lang tayo ng garlic. Kailangan hindi masusunog yung garlic natin, kaya kailangan low heat lang, no? Yung sakto lang. Pagkatapos, lalagay natin yung onion. Tapos, gisa-gisa lang. Iwasan lang natin masunog syempre para hindi mapait yung ating iginigisa. Pagkatapos, pag naaamoy nyo na at luto na, lumalabas na yung flavor niya, tsaka natin ilalagay itong pork meat. So, para yung flavor ng garlic and onion, manunuot dito sa ating pork meat. Isa yun sa pinaka-technique or sikreto ba na matatawag. Yung pagigisa ng ng maayos. So, habang ginigisa natin, lalagyan na natin ng salt and pepper to taste. Ikaw na bahala mag-adjust niyan. At pagkatapos, syempre, lalagyan natin ng MSG. Yung MSG, optional only. Kasi yung iba, hindi gumagamit ng MSG. So, kayo nang mag-adjust, kayo nang bahala. So, ganyan lang. Igigisa lang natin maigi. And then, pagkatapos, ganito na itsura guys ng ating pork meat. Diba? Ganyan na yung laki. Pagkatapos niyan, pag nagisa na natin maigi, syempre nilagyan ko ng water, ng konting water para maluto. And then, sasabay ko na tong tomato sauce. Simutin lang natin maigi kasi sayang, ang mahal na ng tomato sauce ngayon. So, anyway, lahat naman talaga guys, mahal na, 'di ba? Wala na yatang mura ngayon, no? At yan syempre hahaluin lang natin yan hanggang sa mahalo ng maigi. At pagkatapos, muntik kong makalimutan yung sugar, lagyan natin ng sugar, syempre pang balanse sa lasa. Alam niyo, napakadali lang nito guys, gawin, lutuin. Para ka lang din nagluluto ng menudo, no? Alam niyo naman pag merong tomato sauce, 'di ba? So parang menudo or mechado or apritada, basta may tomato sauce. So anyway, pag ganito na natuyo na, no? So nilagyan ko pala 'to ng laurel, nakalimutan ko kaninang i-video. Meron 'tong laurel, pero syempre tatanggalin din natin yung laurel kasi pag nag-assemble tayo mamaya, pangit naman pag nakain mo yung laurel. So aalisin natin yung laurel. Pagkatapos, lalagyan na rin natin yung hotdog. Ihalo na natin yung hotdog nito, tapos konting halo-halo na lang. Yan, hanggang sa, kasi yung hotdog saglit lang naman maluto yan eh. Pag ganito na yung itsura talaga, okay na to guys, no? Pwede na yan, magpiprepare na tayo. So, ito na. Pagkatapos, lalagyan na natin lahat yung ating ibang ingredients. Lagyan na natin yung bell pepper, yung carrots. Sunod-sunod na yan, lagyan na natin yung cheese. Pagkatapos, lagay na natin tong pineapple tidbits. Then, lagay na natin tong raisins. Tapos, lagay natin yung green peas. Then, yung sweet pickle relish. Yan. So, ganyan lang kadali yan. Paghahalo-haloin lang natin yan. So, ganyan lang haluin lang natin, guys. Yung iba, kung magtatanong yung pwede bang walang pickle relish, pwede bang walang pineapple tidbits. Pwede naman kasi it depends on your taste na yan, guys, no? Pwede mong tanggalin yung ibang ingredients niya, no? Kasi syempre, ikaw yung magluluto at ikaw yung kakain. So, nasa sayo na yan. So, anyway, eto na yung magsisilbing pang binding natin, no? Yung eggs. So, nalagyan natin kailangan ng maraming itlog para syempre, siya yung siya yung mag-hold sa ating meat, no? Para hindi maghiwalay-hiwalay, para mag-itsurang meatloaf, syempre. Kaya kailangan natin lagyan ng itlog. So, eto na yung ating mga pang-design, pang-ilalim. So, ito naman optional na to guys eh. Pero alam niyo naman yung traditional na hardinera or yung everlasting
ganito yung itsura. So, lalagyan na rin natin para maganda rin sa sa paningin. So, ganyan yung gagawin natin. Pero kayo pwede rin namang kahit hindi nyo nalagyan, no? It's up to you guys. Sabi ko nga sa inyo, kayo yung magluluto, kaya bahala na kayo. So, ito na yung trivia natin. Ano ba yung pinagkaiba ng ng hardinera at ng everlasting? So, kasi pag tinignan mo guys, talagang halos parehas lang naman, di ba? Pero yung hardinera kasi, ang origin yan sa Lokban, Quezon Province. Kaya tinatawag siyang Quezon Meatloaf o Lokban Meatloaf. Tapos, kung napansin nyo yung slice ng pork meat natin, isa dice. No? Yung hiwa niya medyo malalaki. No? Yung isa sa pinagkaiba. Tapos yung everlasting kasi, originated naman yan sa Marikina. Tapos, kadalasan ginagamit talaga dun yung ground pork. Pero overall, pag tinikman mo siya, at yung proseso ng pagluluto niya, halos parehas lang din naman, no? Kaya mapa-hardinera man yan o mapa-everlasting, guys, parehas siyang masarap. At parehas siyang meatloaf, no? So anyway, eto na, pagkatapos nating mailagay dito sa llanera, siyempre lalagyan natin ng foil para maiwasang mapatakan ng tubig, no? Tapos ginawa ko nga dito, nilagyan ko pa ng ng plastic para siguradong hindi mapatakan ng tubig. Habang ginagawa ko to, nagpapakulo na tayo ng tubig sa ating steamer at i-steam natin to for about 40 to 45 minutes hanggang sa maluto. At bago tayo magtapos, syempre magte-thank you po muna ako sa inyong lahat. Maraming salamat po sa matyaga niyong panonood sa aking channel. At kung bago ka sa channel ko, baka naman po, please don't forget to like and subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell for new updates. Tadan! Eto na yung ating hardinera. At isang tip guys, mas maganda to pag tatanggalin mo na sa llanera. Gagamitin mo po rubber scraper para hindi nagagasgas yung llanera. Excited na ba kung ano ang itsura pag tinaob natin yung ating hardinera? Dan! Tadyan! At eto na yung ating hardinera. Kung mapapansin nyo lang, iba yung kulay kasi masyadong naparami yung buhos ko ng itlog. So, that's it guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today at sana po abangan nyo pa po ako sa mga susunod kong video. Thank you for watching and God bless everyone. Diyos mabalo. See you in my next videos. Bye-bye!